Mga kababayan at mga idol, FA-50 jet ng Philippine Air Force bumagsak habang nagsasagawa ng night tactical operation laban sa teroristang NPA. Philippine Air Force kinumpirma ang pagkasawi ng mga pilot ng FA-50 na bumagsak. Noong ika-4 ng Marso taong 2025, isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force, TAF, ang nawala ng komunikasyon habang nasa isang night tactical mission laban sa mga rebeldeng komunista sa Bukidnon. Kinabukasan, natagpuan ang mga labi ng eroplano sa kabundukan ng Mount Kalatungan, kasama ang mga katawan ng 2 piloto nito. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Bilang pag-iingat, pansamantalang ground ang natitirang 11 FA-50 jets ng bansa habang isinasagawa ang investigasyon. Ang Pilipinas ay nakatanggap ng 12 FA-50 jets simula noong 2015 bilang bahagi ng modernisasyon ng militar, at may plano pang bumili ng karagdagang 12 unit. Ang mga eroplano ay ginagamit sa iba't ibang operasyon, kabilang ang anti-insurgency, pambansang seremonya, at pagpapatrolya sa South China Sea. Matapos ang pagbagsak ng isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force, PAF, noong ika-4 ng Marso taong 2025, isinagawa ang mga sumusunod na hakbang. Pagpapatuloy ng plano para sa karagdagang FA-50 jets, sa kabila ng insidente. Nagpapatuloy ang plano ng PAF na bumili ng karagdagang 12 FA-50 jets mula sa South Korea bilang bahagi ng kanilang programa sa modernisasyon ng militar. Pagpapatuloy ng operasyon gamit ang ibang air assets habang grounded ang mga natitirang FA-50 jets. Inaasahang gagamitin ng PAF ang iba pang air assets nito, tulad ng mga attack helicopters at light attack aircraft, upang suportahan ang mga operasyon laban sa mga rebeldeng grupo at iba pang misyon. Ngayong grounded ang mga natitirang FA-50 jet ng PAF, mas magandang pabilisin nila ang pag-acquire ng mga multi-role fighter jet at huwag lamang umasa sa iisang model ng mga jet. Narito ang mga dahilan kung bakit mas mainam na mayroong iba't ibang fighter jet ang PAF sa kanilang inventaryo. Operational flexibility, ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng air assets ay nagbibigay daan sa PAF na may segawa ang iba't ibang misyon, mula sa close air support hanggang sa air interdiction, kahit na may mga aircraft na temporarily grounded. Risk mitigation, sa pamamagitan ng diversified fleet, nababawasan ang epekto ng pagkawala o grounding ng isang uri ng aircraft sa kabuoang operasyon ng PAF. Mga aral mula sa insidente. Pagsusuri sa safety protocols, mahalaga ang masusing pagsusuri at pagpapabuti ng mga safety protocols upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente sa hinaharap. Pagsasanay sa night operations, dahil ang insidente ay nangyari sa isang night tactical mission, maaaring kailanganin ang karagdagang pagsasanay at kagamitan para sa mga piloto sa ganitong uri ng operasyon. Mga posibleng sanhi ng FA-50 crash. Technical malfunction, maaaring nagkaroon ng aberya sa sistema ng eroplano na nagdulot ng aksidente. Human error, posibleng pagkakamali ng piloto o ground crew ang naging sanhi ng insidente. Environmental factors, ang masamang kondisyon ng panahon o terrain ay maaaring nakaapekto sa operasyon ng eroplano. Patuloy ang investigasyon ng PAF upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Nakalulungkot man isipin na nawalan na nga tayo ng FA-50 ay nawalan pa tayo ng mga magigiting na piloto. Sa ngayon ay mahirap mag-conclusion sa tunay na pangyayari, kung may pagkukulang ba ang PAF sa pangangalaga sa mga FA-50. Human error, at maraming pang ibang dahilan. Take note lamang din mga idol na kahit gaano ka-modernize at ka-high-tech ang mga fighter jet ay may mga nangyayari pa din incident. Isang magandang halimbawa nito ay ang isang F-35B ng US Marine Corps ang bumagsak sa North Charleston, South Carolina, matapos mag-eject ang piloto dahil sa isang insidente habang nasa training flight mula sa MCAS Beaufort.
Ang piloto ay ligtas, ngunit ang eroplano ay hindi agad natagpuan at natuklasan lamang ang mga 17 makalipas ang humigit kumulang 30 oras. Walang nakaliligtas sa anumang aksidente kaya hindi natin agad pwedeng sisihin ang Philippine Air Force o kahit na ang mga nasawing piloto, tanging investigation lamang ang magpapatotoo sa nangyari.